Eto mga kapatid, nakaka-insulto sa atin 'to. Kasali ako siyempre, Pilipino ako, eh. Kaya lang, panahon na siguro tanggapin natin na mga tanga tayo. Gano'n na lang. Ano tayo, lahing wala, nonchalant na lahi. 'Di ba kasi tingnan niyo, sa kasaysayan, tingnan niyo baka lang may makapakinig. EDSA Revolution, People Power One, bakit successful? Komunista. Nakipagtulungan sa Amerika. The CIA funded itong mga komunista na 'to. Napatalsik si Marcos Sr. Sumunod, ERAP. Parehong, ano ang pagkakapareho ni ERAP tsaka ni Marcos Sr.? Pareho ng prinsipyo when it comes to foreign policy. Ayaw maging tuta ng Amerikano. So, komunista na naman. Sinong nagsabi ng lahat ng yan? Eric Celis, isang dating NPA, isang dating kadre, isang dating miyembro o pinuno yata, kung di ako nagkakamali, ng ERAP Resign Movement. Oo po, si Gloria. Si Gloria, naparaanan niya yung sandataang lakas, kaya strong government ang legacy niya. Kaya na bad trip sa kanya si Cory Aquino noon. Kasi pakiramdam nila Cory Aquino at ng mga grupo na sumakay sa ERAP Resign Movement, sila ang nagluklok kay Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto. That is why nung ayaw bumaba ni Gloria, nagalit si Cory. And the rest is history. Galit ang mga Aquino sa kanya. Nung umupo si Pinoy, kinana sila at saka yung mga kapartido niya. Kasali na sa mga kapartido ni Gloria ang kinana. Sino-sino ba? Bong Revilla. Si Enrile naman, saka may isa pa yata, nakalimutan ko na. Yan naman yung kay ERAP naman yan. Partido ni ERAP yan. Kaya si Bong Revilla natuto ngayon. Kung sino nakaupo, dun siya. Hindi po pwedeng papahuli si Bong para hindi mapag-initan. Natuto rin si Kiko Pangilinan. Dati kalakas yan eh. Kung di ako nagkakamali, kasama yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Vote for the champ. Kung may mga makakatanda pa, no? Vote for the champ, Pangilinan. Ayan yan eh. So, kung di ako nagkakamali, natuto na rin siya. Nag-liberal na lang siya para safety. Di ba? Kasi bumagsak si Gloria eh. Sinira ng mga or in-infiltrate lang talaga ni Pangilinan yung partidong yon. See? Ganoon naman eh. Kaya makikita nyo walang pirming paninindigan ng mga politiko. Lipat-lipat ng partido. Kasi kadalasan, hindi lahat kadalasan ini-infiltrate lang nila yung lugar na yun. Kumukuha ng resources dun sa partido na yun para sa kampanya. Pero yung direksyon na tinatahak, puro makasarili or papunta sa kaliwa. Nandiyan ang nandiyan ang donations, nandiyan ang funding, nandiyan ang ganun. Kaya napakadali para sa kanila na hindi mangurakot. Kasi iba ang technique nila eh. Kailangan palabasin mong kurakot yung kabila eh. Yung kung sino man yung kinakalaban mo eh. And you just use their resources para sa iyong advantage legally. Ganyan kagaling yung mga yan. Kaya sa sobrang galing nila, makikita nyo, sila lang yung nakakapagpabagsak ng gobyerno. Hindi ba? Pero yung tunay na diwa ng people power na pagkakaisa, hindi pa naisa sa katuparan. Naisa katuparan lang, I think yung people power na hindi nagpabagsak ng gobyerno, pero nagpakita lang ng grievance, alam mo yun, nagpakita lang ng hinaing. Etong kay Duterte. Kasi ito talaga yung organic, walang bayad, walang komunista, Pero, ang nakaka-insulto ron, pag walang komunista, hindi bumabagsak ang rehimen. Alam yan ng administrasyong ito. Kaya kampante sila. At kaya naman,
naroon sila sa panig ng kaliwa, kakampi nila. Kasi nga takot. Hindi ko sila masisi. Tatakot sila. Ngayon, yung mga alipores naman ni BBM, nakikinabang pa sila eh. Once na maiipit na si BBM, either mapapatasik siya for example sa kapangyarihan, o dili naman kaya siya ay makakasuhan, o magtatapos na yung termino at talagang wala pa rin sa kanila ang pabor ng taong bayan. Etong mga to, babalimbing lang to eh. Yung iba, babalik lang siya pag ninegosyo. Yung iba, lilipat lang ng partido. Yung iba, ganun lang ang gagawin nito mga to para makakaiwas sila sa anumang klaseng asunto. Kasi ang gobyerno, sa dami ng problema ng bayan, hindi niya naman kayang habulin lahat. Hindi niya kayang habulin lahat ng kasamaan dito. Hindi kayang pagbayarin lahat ng mga... May maingay eh. Hindi niya kayang pagbayarin lahat ng mga nagkasala, ng gahasa sa bayan. So, that is the sad reality of life. Ngayon, the only way talaga is yung bayan magkaroon ng iisang thought and narrative na hindi tayo papayag. No, kailangan may mga pagkilos na maganap para maayos yung bayan natin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kailangan sa bayan manggaling yung tunay organic na nanggaling sa bayan, yung mga pagbabago sa saligang batas. Ano ba ang gusto kong baguhin sa saligang batas? For example, pupunta na lang ako doon sa term ng presidente. Diba sabi 6 years sa constitution, sa saligang batas, 6 years eh. Sa akin, gusto kong lagyan doon ng provision na magkakaroon ng halalan pagkatapos, for example, ng first 3 years, magkakaroon ng halalan ng taong bayan. Kung gusto pa ba nilang ituloy ng Pangulo yung kanyang termino o hindi na. Para sa akin lang to. So, pag nanalo siya dun sa halalan na yun, para sa akin, meron siyang another 3 years para magpatuloy. Mayroong halalan na magaganap at ang boboto taong bayan. Organic ang mangyayari. So kunwari, merong nakachamba tayo, nakaupo si Pangulong Duterte. First 3 years, kunwari, magkakaroon ng election whether or not magpapatuloy ba siya sa kanyang panunungkulan o hindi. So nanalo siya for example, gusto ituloy. Another 3 years. Pagkatapos nun, ganun na ang mangyayari. Maghahalalan, gusto nyo pa ba ituloy niya? So, nanalo na naman siya. Another 3 years. Diba? Another 3 years. Until, kunwari, mahina na siya. Hindi niya na kaya. Sino ba ang pwedeng magpatuloy? Doon pa lang tayo magkakaroon ng presidential election. Yun ang para sa akin lang, yun ang maganda. Kasi ang maganda yan, kapag matino ang leader, may continuity. Kapag naman sira ulo yung leader, pwede mong tanggalin. Like for example, si Bongbong, first 3 years, kadiri na talaga, kadiri. O di boboto na siya na wag na siya magpatuloy. At magkaroon na tayo, first 3 years pa lang may halalan na ng Pangulo. Ganon sana ang mangyari. Sa akin lang naman yun. Pwede mo rin gawin yun sa Vice President. Yun ang maganda para yung bayan merong option na putulin na natin tong panunungkulan nitong hayop na to or ituloy natin ito. Tuloy natin to. At yung bayan, lalo na ngayon, panahon ng social media, mas gising ng konti yung taong bayan kasi wala na masyadong monopolyo yung mainstream media. So pipilitin na lang nilang hawakan tong social media at iba pang means, no? Pero at least yung bayan nagkakaroon ng utak, ng mindset na hindi sinisiraan lang to. So kailangan hindi tayo makinig. Mas makakapanuri na eh. Yun lang naman sa akin. Nagmungkahi lang ako. God bless.